We praise you in spirit and truth, hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, Lord God. Tagapin niyo ang Panginoon, Lord God. Panginoon, Lord God, Jesus. Your presence ay manatili ang sa namin sa darating Panginoon, Jesus. And Lord, salamat sa Panginoon, Lord God, Jesus. Na ikaw po, Panginoon, Lord God, ang may taas sa lugar nito. Ikaw ang magpurihan sa kanya ng sila. Hallelujah, Jesus. Sa kanya sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon, Lord God, Jesus. Pagkawag sa gawa, Panginoon, Lord God, ang iyong banal na dugo, Panginoon, Lord God, Jesus. Ikaw po ang aking may taas, ngayong gabi, Panginoon, Lord God, at po mga Panginoon, ipapas sa pinakababang Panginoon, Lord God, sa Hallelujah, Lord. Use me as an individual, Panginoon, Lord God, Jesus, and anoint our lips, Panginoon, Lord God, na may pinapaayos sa iyong mga salita. Yung mga salita, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, na mabawa ng bawat isa, Panginoon, Lord God, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. All the glory belongs to you, aming Panginoon, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat po kami sa namin, sa madaling sa pagpapangyari ng pangalan namin, Panginoon, Diyos. At sa iyong pagtugtog na anak na si Jesus, at sa iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsasabi ng blessed evening po mga kapatid. I'm glad to see you here tonight, and hindi ko po na-expect na dito po sila pa-sharing. Pastor Anna at Pastor Anna. Magandang gabi po. And tonight po, salamat po sa Lord at meron pong isang kaluluwa na pinadala po para sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat din po sa Lord sa buhay din po nang nag-invite po sa kanya. Pwede ko po ang i-invite po sa harapan po si Ate Janet. Magandang po. And ngayong gabi po, hindi naman po namin gustuhin na lalabas na dito na hindi po matanggap kung ano rin po yung natanggap namin na nagpabago din po sa amin po yun. And yun po yung sa salita ng ating Panginoon na sabi niya po doon sa Romans 6:23 po is, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus our Lord. So sa Tagalog po nun is, sabi niya po doon is, kapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So dito po sa nabanggit ko po na salita ng ating Panginoon is meron po siyang dalawang bahagi. Isang pong values at saka isang values. So sabi niya po is, sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. So, pag sinabi ko kasi kabayaran po is, yun po yung pinanapit natin sa hawak natin dahil sa ating employer po. So, sa Panginoon po is, meron din yung kabayaran kung binabayan natin yung kanyang mga salita. And pag patuloy po natin siyang binabaliwala yung kanyang salita po is, matuto po siya sa buo. So, yun po yung sa spiritual death po. Yun po yung walang hanggan ng separation po. So, kung napapatuloy po tayo na, so syempre yung si Lord po ayaw na po natin gawin yun. So, binigyan niya po tayo ng hope and deep hope. So, sabi niya doon is, ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay walang bayan daw ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So, binigyan din po niya tayo ng give at hope po. Siyempre, ayaw na kasi natin maranasan pa kung ano yung naranasan natin
Kaya binigyan niya po tayo ng regalo. Yun po yung buhay na wala. So, yung buhay na walang hanggan po at hindi po yung kayang ibigay. At hindi din po kayang ibigay ng mga nandito. Kahit sino pong presidente po hindi po kayang ibigay sa inyo. Kundi ang tanging Panginoon Diyos lang po ang ibigay po. Kung tatanungin po natin, kung may paraan po ba is gagawin po natanggapin po ang Panginoon. Amen. So, is to asipin po natin is na tayo po is magsalaman po. Wala po isang matuwid kundi tayo lang. Kung hindi ang tanging Panginoong Diyos lang po ang matuwid. Is sabi naman po is to believe, maniwala po tayo na namatay si Jesus Christ at nabuhay muli para sa atin po. And to see naman po is ipahayag po natin na si Jesus Christ ay ating tagapagligtas. Amen po. Amen. So, sasamahan niyo po ako sa dito para lang siya sa acceptance prayers po. So, arayin mo po na ito po yung personal na ko. And sundan niyo lang po ako. Jesus. Maraming Diyos. Diyos. Sa ngalan po ng iyong anak si Jesus. At sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan kong nagagawa simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Kasan mo po ako ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Jesus, inaanyayahan po kita dito sa aking puso, maghari at bilang Diyos at aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkasulat ng aking pangalan diyan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Panginoong Jesus, iligtas mo din po ang aking pamilya, aking mga kaibigan, aking mga katrabaho. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Ito lamang po aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan. Aming Panginoong Jesus. Amen. Jesus, maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, Jesus, sa buhay po ni Ate Sharon, Panginoon. At alam ko, Panginoon, Lord God, Jesus, ituloy pong anghel, Panginoon, na nakakasaya sa langit. Dahil isa na naman pong anak ko nagbabalik sa iyo, Panginoon, Lord God, Jesus. And dalangin mo po, Panginoon, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God, na patuloy mo po siyang ingatan, gabayan at protektahan, Panginoon, Lord God, Jesus. And naman po, Panginoon, Lord God, Jesus, ang desire ng kanyang puso, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw po ang magkakalong nito, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. And Lord, ganun din po sa kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, gabayan, protektahan, Panginoon, Lord God, Jesus. At patuloy ka rin pumanangan sa kanyang buhay, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. And Lord, patagpuin mo po siya, Panginoon, Lord God, sa kanyang pagtulong. Yakapin mo po siya, Panginoon. Kung nandito man po, Panginoon, Lord God, ang kanyang pong pamilya, Panginoon, ganun din po, Panginoon, katagpuin niyo rin po sila, Panginoon. At ano man po, Panginoon, Lord God, ang kanyang marinig, Panginoon, Lord God, sa gabing itong, Panginoon, Lord God, ay may bahagi din po niya sa kanyang pamilya, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. All the glory belongs to you, aming Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ito lamang po aking sabot dalangin sa matamis at makapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Diyos at sa iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Are we blessed po mga calorie mites? Amen. Hallelujah, Jesus. Alam po ngayong gabi, kakatagpuin po tayo ng ating Panginoon. Yes. So,
So nasa, ano na po tayo ngayon, week 2. So nasa week 2 na po tayo. Ang title po niya is Parting of the Kingdom Governing Employees. So sa scriptures po niya is, doon po siya, matatagpuan po siya sa Hebrew 12, 25 to 29 po. Sabi niya po doon is, say that you don't refuse him who is big, for if they did not accept who refused him, who is hope on earth, much more shall not escape if we return away from him, who is big from heaven. Whose voice then shook the earth, but no, him has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also heaven. So 27, now is not once more, indicate the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, the things which cannot be shaken may remain. And then sa 20 na po, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is consuming fire. So babasahin ko po siya sa Tagalog. Sabi na po doon. Kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo itatangking makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, yayanin doon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pa niya naging hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang salitang minsan pa ay baliwanag na nagsasabi na aalisin ang mga dilikhang yayani upang manatili ang mga bagay na di nayayani. Amen po, salamat po sa salita ng ating Panginoon. So, objective po is, sabi niya sa number 1, to warn us of the severity of punishment of not listening to God's instruction. So, sabi niya doon is para ipaalala po ng ating Panginoon sa atin kung gaano po palubhay yung parusa kapag hindi po natin sinusunod kanyang utos. Amen po. Sa number 2 naman po is to awakening and develop the leadership influence within us and prepare to govern with our King. So, upang isingin tayo ng ating Panginoon at paularin yung impluensya sa pamumuno at yung pamumuno sa atin at maghanda po tayo na mamuno kasama ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. So sa introduction, sabi niya dito, there are only 2 choices to make for every person living on earth. So sabi niya, refuse God's instruction and suffer severe judgment, or diligently pursue God's redemption plan and govern with Him in the coming age. So, yun nga po yun, may dalawa nga po na pagpipilian ng bawat tao dito sa mundo. Kagaya din po natin, na kung tatanggihan po natin yung kanyang utos or yung titiisin po natin yung mabigat na parusa. Or maging masigasig na habulin natin yung mga plano ng ating Diyos.
para sa pagtubos po. At mamuno po tayo na kasama natin ang ating Panginoon sa darating na Panginoon po. You cannot stay indifferent and complacent, which is the same as refusing. Which would you choose? I'm sure no one is willing to suffer the consequences of ignoring God's warnings. Siyempre wala naman pong tatanggap nito ba yung consequence po kung i-ignore po natin yung ng Lord, yung warning po niya. Amen po. So sabi po ni Miles Monroe, a kingdom is governing influence of a king over his territory, impacting it with his will, purpose, and intention, producing and citizenry of people who express his culture and manifest his nature. So, kagaya natin po na, halimbawa lang nga natin po dito sa Qatar, di ba? Yung king, dito po, pag may inutos po siya, sinusunod po yung mga nasasakupan niya. Kaya, nasasakupan niya, so yun yung kingdom governing po. Kung susundin po din natin yung utos din po ng ating Panginoon, masasama din po tayo sa kingdom governing influence po. So, ibig sabihin po, yun po yung nasasakupan ng express yung gusto ng hari. Amen po. Yun po yung nakikita po sa hari na kailangan po natin sundin po yung kanyang pinto. The reality of kingdom. When we speak about the kingdom, what comes to mind? A nice castle, a king's royal room with many attending servant guards everywhere, officers, soldiers, and people being governed. Nung ako po yung nagtrabaho po ako sa palasyo. Ano ba experience ko lang po? Nakita ko po dun sa loob na may din po pala doon. Ganun pala yung ng king. May sumusunod sa kanya. May mga bodyguard siya kung pupunta po siya doon. Then, may mga officer din po kung saan po yung guard na po doon. So sabi ko, ay ganun pala yung ginagawa pala nila sa hari. Ganun din po yung sa babae din po na inalagaan din po namin na kung saan din po siya pupunta, nakaalala din kami, dala-dala din po namin yung kanyang bag. So, yun po. By experience ko lang po nung nakatrabaho ko sa bahay. And sabi niya dito, how about the King of God? What do you expect to see? The King Jesus Christ is bright shining light, seated on his glorious throne, surrounded by angels and heavenly creators, and beyond that, we have no idea where could you be in that city. Ako din po hindi ko po alam kung saan po ako doon. Kung between you and the Lord na lang po kung maiisip po natin na si Jesus Christ is not at home and nandun po lahat ng mga niya. Ako hindi ko alam kung nasaan po ako doon. Kasi marami pa po akong kaunihan. Kaya hindi ko pa po masasabi na kung saan po ako doon nakaupo. As a process. Kasi process pa po na hindi ko pa sure na ako po is righteous. Marami pa akong mga pagkakasalang nagagawa. Kahit sabihin ko na may binigay sa akin ng Lord na authority, but nagkakasala pa rin po ako araw-araw. Amen po. Sabi niya dito, presently, God's kingdom is presented by His church on this earth.
But when the redemption plan is completed, there could be no more church, only kingdom of God shall remain. Amen. So, pagdating ng panahon ko is wala na pong church. Hindi tayo na po. Ngayon na nga lang po tayo na yung ginagamit ng Lord para magbahagi ng kanyang salita. Amen. Dinadala lang natin dito sa church to prepare their hearts para para ayusin ng Lord yung kanilang puso. Kagaya din po sa atin. Nang nasa labas po tayo is wala pa tayong church totally. Then nung nadala po tayo dito is na ano ng Lord yung puso natin. Kinamot ng Lord yung puso natin. Amen po. The kingdom is about governance. We cannot only belong to the kingdoms of God here on earth or citizen of heaven. We are kingdom of God because Jesus resides inside of you through Indwelling. the indwelling of the Holy Spirit. Amen po. So hindi ka lang citizen of heaven. Kasama ka din po sa kaya ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are the citizen of heaven or ambassador of heaven. You are the ambassador of heaven. You're the ambassador of heaven. You're the ambassador. So, at ganoon din po, nanananahan na rin po sa atin ang banal na Spirit po. Amen. So, babasahin ko lang po sa 1 Corinthians 6:19-20. Sabi ko niya doon, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi yung pag-aari ang inyong katawan. Amen po. So, ngayon nalalaman na po sa atin ng banal na Espiritu. You and I are part of kingdom governance. You and I are leaders in kingdom governance. Once you begin to lead somebody into God's kingdom, you become a part of kingdom's governance. Realize that you have a very important role to play in the kingdom of God today. Amen. So you are now part of kingdom governance influence. Saan ka man ngayon, ano man pinagdadaanan mo ngayon, ikaw ay part na ng kingdom of governance. The kingdom is about governance of God's people. Once a person surrenders his her life to Jesus Christ, she become parts of governing influence of the kingdom. Amen. So ang kaharian ay tungkol sa pamamahala ng mga tao ng Diyos kapag isinuko ang kanilang pag sinuko ng isang tao ang kanyang buhay kay Yesu Cristo, nagiging bahagi na siya ng pamamahala, influensya ng kaharian. Amen. Kaya sa araw-araw po ng ating buhay, kailangan po natin mag-surrender sa Lord. Kasi hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoon, sa kanyang kingdom. Kung nagkakaroon pa tayo ng mga, alam niyo na po yun, yung mga kasalanan po natin magagawa. Di ba nga na pag Friday, tusubos ka, huli ka, paano na lang paglabas mo, ganun ka pa rin po ba? Ako po, inaamin ko po, ganun po minsan. Lalo-lalo na po sa trabaho, hindi ko po talaga mapigilan yung pagsusungit ko. Dahil nasa front mo ako kasi, ang kalaban ko po doon is mga supplier. Minsan mainit po yung ulo ko. So, lagi ko po yung itinapanalangin sa Lord na turuan po niya ako na iitong po yung aking bibig. At bigyan pa niya ako ng mas maraming patience, self-control. At yun din po yung lagi kong
Noon po yun, nilalakaran ko na po siya na pag dumadating po ako sa aking trabaho is nananalangin po na ako sa Panginoon and ina-acknowledge ko yung Holy Spirit na samahan niya ako hanggang matapos yung mga araw ng aking trabaho. Kasi minsan talaga, hindi ko na talaga siya mapigilan minsan dahil talagang inaaway po ako ng mga supplier. So, napagtagumpayan ko naman din po yun. Pero ganun pa rin, araw-araw ko pa rin pinag-praise sa Lord na tulungan niya po ako na may mabago sa puso ko. Amen po. Remember the definition of the kingdom, it is a governing influence of the king over his territory, acting with his will, purposes, and intention, producing a series of people who express his culture and manifest by nature. So yun nga po, tandaan ang kahulugan ng kaharian. Ito ay ang pamumuno ng isang hari sa kanyang nasasakupan na naabitualin ko sa kanyang kalooban, kayunin at intensyon na nagpupuan ng mamamayan na nagpapakita ng kanyang kultura at naglalarawan ng kanyang kalikasan. So, yun nga po na tandaan po natin na ang kingdom ng Lord is tayo naman po yung maging impluwensya sa mga tao dito sa mundong ginagalawan po natin kasi marami pa po tayong dapat gawin na yung purpose po natin na magampanan po natin na para po sa kapurihan po ng ating Panginoon. Amen po. So, kingdom territory. There is a need for a territory in order to exercise governing influence. What is the kingdom territory then? This is where winning people is very important. Yun nga po na pagsumikapan po natin, mga kapatid, na magampanan po natin yung pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Siyempre, hindi naman po pwede yung pamunuan or ma-influensya kung wala kang territory. Meaning po, wala kang hinahawakan na cell group. Amen. Ako nga po dati, may share ko lang po. Ako po dati, parang nawawala na po ako ng pag-asa po ba na sabi ko, parang hanggang dito na lang po, na sabi ko kay Lord, hanggang dito na lang po ba ako? Is mali pala yun. Mali pala yun na itatanong pala yun kay Lord. Kasi pag may Lord ka na, hindi mo na tinatanong yun. Kasi sabi ko, Lord, parang bunjing na ba ako? Parang isa na pa akong bonsai na hindi na lumalago. Sabi ko sa Lord, yun yung lagi kong tinatanong sa Lord. Kasi sabi ko, nakikita ko po yung mga kasamahan ko, may mga hawak na ng cell group. Pero bakit ako, Lord, wala pa rin hanggang ngayon? Tapos pag mayroong mga VIP, nane-neglect po ako na pag tinatanong ko po, kailan po yung pinaka-audio ko, mga ganun yung tinatanong ko. Then, pag sinasabi naman nila, ay, wala po akong time. So, parang sabi ko, Lord, magkakaroon po ba ako ng, makamahawak pa ako ng sendo, kaya ko tapos. Hanggang sa patuloy ko pong pinag-praise sa Lord, Lord, kahit isa lang po, naalagaan ko siya, sabi ko sa Lord. Patuloy po akong nag-praise sa Lord, Lord, isa po. Binigyan niya po ako ng isa. Isang batalyon. Then yung isa na yun, is lumago na ng lumago. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung Tapos sabi ko, nagre-reklamo ka, binigyan na kita ng isa na yung
dumami na, huwag ka nang magreklamo. Sabi ng Lord sa akin. Kasi minsan naiiyak ko kasi pag nakikita ko po yung mga kapatid ko na lumalago po sila, talagang hindi ko po ma-express yung sarili ko. Lord, ako po ba yun? Yung binigyan mo ng isa, tapos ngayon pinalago mo na siya. Amen. Amen po. So, i-deserve po natin mga kapatid sa Lord na kahit isa lang, pag binigay na ng Lord ng isa, siya na po ang magpapalago. Amen po. Then sabi niya dito po, whenever the word dominion was transferred by Adam to Satan by his act of rebellion against God, this word becomes Satan territory. So, dati po kasi is nailipat po yung kapangyarihan ng mundo ay nalipat po. Nailipat ni Adam kay Satan po dahil sa kanyang paghimagsik laban sa Lord. Kaya na lang po yung ginagalawan po natin, talaga po makasalanan po talaga. Kung hindi po talaga tayo magpaikpit sa Lord para yung mga tao sa labas na ito yung inaanan ng mga kaaway ba na pwede natin silang ibalik sa atin. So yun po yung sabi niya doon sa Luke 4:6. The devil said to him, all this power will I give you and the glory of them, for that is delivered. Amen. However, whenever a person surrenders his or her life to the Lordship of Christ, that person becomes a territory of the kingdom of God here on earth. Whenever the Father gives his life to Jesus Christ, his household becomes territory of the kingdom of God. Whenever the business owner surrenders his life to Christ, his company becomes a territory of the kingdom of God, and therefore is subject to the governing influence of kingdom. So, ibig sabihin po nun, yung pag nag-win po tayo, hindi lang po, once na na-surrender po sila, at nagpasakot na rin po sa kanila ng ating Panginoon, is bahagi na rin po sila ng territory of kingdom. Amen. And yun nga po na, pag ang isang ama po is nag-win, sasama na rin po niya yung buong household. And ganun din po pag may business din po tayo, kagaya na lang din po ng GST at yung kila Pastor Sharon dun sa book and roll, ano din po yun, magiging territory na rin po siya ng Kingdom of God kasi nagiging daluyan po siya ng pagpapala ng ating mga kaibigan po natin na mashiran din po sila ng Word of God. Amen. So if you will not win people, families, companies for Jesus Christ, the territory of the kingdom here on earth could be not expanded. So yun po mga kapatid, pag hindi po tayo nag-win, sama na rin po ako doon. Yung pamilya po natin sa company ng ating Panginoon, hindi po mag-expand po yung territory ng ating Panginoon. Kaya pag sumikapan po natin na umakbang, diba sabi nga namin po natin naririnig kay Pastor Roland na iba rin ang mabagal ang pag-pag-isama. Basta po rin natin po. Amen po. Our task is to conquer territories. Therefore, the Lord our King commanded us to go make disciples for all nations, because God wanted all nations and people to be restored back to His governing influence once again. Be part of restoration of kingdom territory here and on earth. So, yun nga po yung pinapagawa ko sa ating Panginoon, ating mission. To go and make disciples to all nations. Sa Matthew 28:19 to 20 po. Sabi niya doon po, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything
I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. So sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Amen po. Amen. So this is the reason we need to train. So lahat po ba is mayroon na pong nagpa-process na po ba? Amen. So that we will have the mastery to win every people and every places on earth. So kailangan po natin i-mastery po yung mga natutunan po natin, lalo na po yung sa paghahayo po natin sa labas. Ito ba? Without training, we cannot win. Without winning, we cannot expand the territory of the kingdom. We cannot exercise the governing influence of the kingdom of God. Yun nga po, hindi po tayo, kung wala po tayong training, hindi po tayo makakapag-win. Hindi po tayo makakapag-win pag hindi po tayo nakapag-train. So yun, hindi po ano po yung kingdom of God. Amen. So yun nga po na, kailangan din po talaga natin kailangan din po natin talagang i-embrace yung process po. Amen. Every Friday, pagkatapos ng service, meron po tayong mga process. So, i-ano po natin yung wala pa po, yung hindi pa po na-process, kailangan po natin mag-process. Para pagdating po ng meron po tayong sandata na makapag-win po sa labas. Amen. God cannot exercise His governing influence upon a person or place which are not yet surrendered to His Lordship. So kapag hindi ka nag-surrender sa Lord, hindi po na natin magagawa yung pagpalagana po sa salita ng ating Panginoon. Kung wala po tayong kung hindi po tayo nagsasurrender po sa ating Panginoon. When we educated little children, we place them under God governing influence. You, as God extension governance, can impose God purpose for them, declaring God will for them. Kailangan din po natin i-dedicate yung mga anak, yung may mga anak din po na kung ano po yung mga natutunan po natin is i-share din po natin sa kanila. Para pagdating po ng panahon, sila din naman po yung next generation na gagamitin ng ating Panginoon to win soul din po. Hanggang sa paglaki din po nila is ma-embrace din po nila kung ano po din yung natutunan po natin. See how powerful your role are an extension of God's governing influence. Dedicate your home. Kagaya din po yung bahay po din natin. May mga kapatid din po na din po ng kanilang bahay na maging daluyan din po ng pagpapala. Ganun din po yung sasakyan nila, whatever God is in your hand. Ganun din po. Na kailangan din po natin na kung ano po yung meron po tayo, kailangan din po natin i-share. So sabi niya doon, be an influencer of God. So sabi mo sa katabi mo, be an influencer of God. May nauunawan po ba ng kalimutan? Yung, ganun din po yung yung mga talents din po natin, kailangan din po natin pong ipagamit po sa kapurihan po ng ating Panginoon. Conquest is territorial expansion. When we win people one by one or en masse, we increase the territory subject for the governing influence of God. We do not simply increase the territory, we should make them stronghold for God's kingdom. Unless we make them strongholds for the kingdom, the enemy can take them back again. Push them for the leadership training to make them strongholds.
So, yun nga po na, pag nag-win po tayo, hindi lang po pag binili mo na, iniwan mo na. Kailangan po, pag binili mo na, alagaan po natin po sila. Hanggang sa so, madala po natin po sila sa encounter po. Hanggang sa, i-push din po natin po sila sa leadership training po. Amen po. Amen. Yung mga po na, pag gawin mo na, i-consolidate mo na. Pag na-consolidate naman po natin, is magpapatuloy na po yan sa discipleship process. Amen po. If you become a disciple, then a leader, you are not near territory for God's kingdom. You become a stronghold. You become influence of God's kingdom, people to place with the culture and nature of the kingdom through disciple process. Yun nga po na kung hindi ka nag-disciple, yun nga po kung naging disciple ka na at naging leader ka na rin po, hindi ka na lang parte ng territory of God's kingdom. Isa ka na rin kung foundation or pillar, haligi po to influence, impact, people and place with the culture and nature of King through disciple process. Amen po. So, saan na tayo? Become part of God's governing influence. So, sa number 1 po, sabi niya po yan is diligently pursue God in His kingdom. Make your choice to pursue God in His kingdom. Do not refuse or ignore His voice any longer. Sabi niya po doon. Yung pag-devote din po natin, kakalimutan po yung pag-devotion po natin, yung vitamin din po natin araw-araw. At doon po natin kinakatagpo ang ating Panginoon. Lalo-lalo na po yung kanyang tinig, kung ano po yung ipapagawa po niya sa atin araw-araw. Amen. Pag sinabi mo ng Lord na be patience po. Pag sinabi ng Lord na magpakumbaba ka, kasi yun po yung pinapagawa po ng Lord sa atin. Yun po yung tinig na gusto ano po sa atin ng ating Panginoon, i-impart po araw-araw sa ating buhay. Yun po. And yun nga po yung sa Matthew 6:33 din po, diba, lagi po natin unahin ang ating Panginoon to seek Him first, the kingdom of God. Amen. God is shaking everything that we can be shaken. Only those who steadfastly cling to Him would remain. Amen. So yun nga po, sabi din po niya sa James 1:2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. So, naranasan ko na po talaga na marami akong mga pinagdaanan na akala ko hindi ko po mapagtagumpayan dahil sinamahan ko ako ng ating Panginoon. Amen. Sabi din ng Lord na sa kanyang pangako na ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. So, pag may pinagdadaanan po tayo mga kapatid, ano po natin yan, ipagpag po natin yan araw-araw. Kasi pag hindi mo yan pinagpag, pag may time ka na yan, doon ka na lang sa comfort zone mo, hindi mo na mahakpangan kung ano yung ipinapagawa sa ating Panginoon. Amen po. So, number 2, acknowledge kingdom responsibility. Sabi niya sa Hebrews 12:28, therefore, since we are receiving a kingdom which will not be shaken, with us grace by which we may serve God acceptably, which reverence and God fear. Saan po tayo ng takot sa ating Panginoon araw-araw? Amen po. Make a choice to serve God by His grace. You can do it if you undergo the process of prayer. Amen. Sapagkat sa sarili natin, ang kakayanan hindi po natin magagawa ng kapatid.
And we always asking the guidance by the Holy Spirit. At palagi din po natin, yun nga po, di ba, na lagi po din natin i-declare na apart from God, we are totally nothing. Hindi po natin kaya pag wala po ang Panginoon sa ating Pilipinas. Kaya po, yung process po talaga is kailangan po natin itong pagsumikapan, mga kapatid, na kumakapag po tayo. Yun po. Refuse to serve your own desire and satanic influence. No more time to play church. It's serious. So mga kapatid, a part-time Christian po is in not defeat. A full-time demons. Kaya sabi niya, be serious po mga kapatid. Hindi lang po tayo first, mga kapatid. And listeners, kailangan po natin be at the worst. Amen. Hindi lang po na umuwi ka, nakinig ka, tapos umuwi ka na. Hindi po. Kailangan po natin itong, pag umuwi ka dyan, nakinig ka, kailangan po i-share sa mga nakakasalamu pa din po natin. Amen po. Whenever you share your testimonies, share the gospel, invite people to your cell or to the church. You are shaping them with the influence to surrender to the Lordship of Jesus in Christ and for life transformation. Don't let the evil shake you with challenge and unfavorable circumstances. Shape him with your steadfast faith with action. Amen po. Kaya saan man po tayo dalhin ng ating Panginoon, bitbit po natin ang ating testimony. Amen. Kaya kailangan po natin i-protect yung testimony po natin. Kasi sa testimony po lang po natin is nakakapag-akay na po tayo ng ating sa mga nawawala pa po sa ating Panginoon. And yung nga po mga kapatid, sabi ko nga po, kaya kung ano man po yung mga pinagdadaanan po natin, magkapit po tayo sa ating Panginoon. Nakausapin po natin po siya everyday. Huwag po tayo mag-meet tayo. Pag-meet po tayo sa ating Panginoon. Yun nga din po kami na-share din po na may time talaga po na ayaw ko na po, gusto ko na po mag-meet. Nasabi ko na lang po, ito po sila, gusto ko na po mag-meet kasi hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya mag-meet sa Lord. Ang daming katanungan sa isip ko, sa puso ko. Sabi ko, Lord, kaya ko po ba ito? May parang alam yung bibig ko, parang ang hirap-hirap. Parang hindi nakikita yung manifestation sa buhay ko. May mga bagay po ba akong dapat i-surrender sa inyo? And yun po yung, alam niyo po ba yung na-surrender ko po sa Lord is yung fear. Yun po yung talagang hindi maalis-alis sa puso ko po yung takot. Takot po akong maghawak ng cellphone. Basta takot po ako sa lahat. Takot po akong na sumakbang. Grabe po yung talagang asin po, talagang takot na takot po ako. Hindi ko po alam kung bakit ako napag-aralan ng takot sa puso ko. Pag may mga task po ako na ano po sa akin, pinapagawa po sa akin, napapangunahan na po ako ng takot. Sabi ko, Lord, lungan po ako kasi hindi ko po ito kaya kung wala po kayo sa buhay. Amen po. And then, nung na-surrender ko po yung fear sa Lord, doon po, pag mayroon na po akong task na pinapagawa ko sa akin, nagagampanan ko na po siya. Amen po. And so, number 3 na po tayo is to conquer territories for the kingdom. Sabi niya nito, years of influence of God's kingdoms to win territories. Nag-expand na po ba tayo? Malasan na po ba tayo? Amen.
Next pa tayo. So, kung next pa na tayo, kailangan na natin talaga mag-disciples sa labas. Serving God is conquest winning people, heart, families, places, and gigs. Whenever you set your feet in certain places, a place, office, land, or whatever declare the Lordship of Jesus Christ, one day you will see you will see Jesus is king over that place because somebody had influenced that place with the influence. Amen. So ano na po tayo? Kasama na po tayo sa God's territory ng Lord. Amen po. Yun po yung sabi niya dito sa Joshua 1:3, every place that soul of your foot shall tread on, that have given to you, as I said to Moses. Amen po. Kaya nga mga kapatid, saan po tayo magpunta o dalhin ng Lord? Let's declare in that place that the kingdom of God will be over. Amen. Remember, you received the kingdom and you reign with Jesus Christ. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, in season, in out of season, ano man ang pinagdadaanan po natin mga kapatid, continue to be a his or a of the kingdom of God. Amen. Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ko man kaya, pero bakit ako pinili ng Lord? Kasi apart from Lord talaga po talaga ang total natin. Wala po akong kakayanan. Wala. Kaya sa Lord po talaga tayo mag-aas ng wisdom, knowledge, and understanding. At yun natin po sabi ko, Lord, tuwang-tuwa pa ako, sabi ko baka next week ako yung mag-preach. Totoo nga ako yung mag-preach my God. Sabi ni Pastor, may guess. May guess. Parang, kaya ko ba? Sabi ko, pray mo ko pa kami, natayan ko sa palpit. Sabi ko, sino nga yung guess? Sila Pastor Sherilyn daw. Lord, sabi ko, sila pala yung guess, sabi ko. Pero alam niyo po sa totoo lang, God is with me. Kaya po ba itong i-deliver itong message mo ngayong gabi? Kasi may guest, sabi ng Lord, kahit wala man guest, ako ang guest mo. Tulungan na po tayo mga kapatid. Sabi niya po dun sa Revelation 2:20 verse 6, blessed and holy is he who has part in the first over such a second death has no power, but they shall be raised of God of his Christ and shall reign with him 1,000 years. Amen po. So, yun nga po, meron din po ako may dadagdag po dito. Sabi niya po dun sa Romans 12:1, therefore, brother and sister, and masaya ko lang po siya sa sabi niya po sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at palulugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na magsamba ninyo sa Diyos. Amen po. So, mga kapatid, sa ngayong gabi po, ini-impart po ng ating Panginoon na maging tayo po is yung maging kingdom governance influence po. And then po, sa gabi ngayon po, mga kapatid, inaanyahan po tayo ng ating Panginoon na ipikit ang ating mga mata
Kung meron pa po tayong mga hindi pa po na-surrender sa ating Panginoon. And tonight, ibigay po natin sa ating Panginoon yung mga dapat pa natin i-surrender sa Panginoon. Lalong-lalo na po yung ipinapagawa po sa atin ng ating Panginoon sa pagdi-disciple pa po, kung may mga humahadlang pa po sa ating paghambang sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, acknowledge your presence in this place. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to surrender everything to you. Yung takot sa aming puso, magpambang. Tulungan niyo po kami, Hallelujah, Jesus. Hindi po mga kapatid, naanyayan po kayo na tumayo. Yung sabi niyo po kung saan hanap yung presence ng Lord. Gusto niyo po lumuhod, kung gusto niyo po pumunta sa harap, para kausapin po yung ating Panginoon. Sige po, inaayayaan tayo ng Panginoon ngayong gabi. So, in the brand, kausapin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, dalangin ko po ngayon sa Panginoon, Jesus. Tulungan niyo po sa Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Jesus. Na gawin po namin yung pinapagawa ko ninyo sa aming buhay, Panginoon, Jesus. Lord, kung may nagpito ako, Panginoon, Lord, na kaungihan sa aming puso, tanggalin nga po ito, Panginoon, Lord, kung nakikita mo, Lord, na hindi namin kaya, Panginoon, Lord, sa paghampang namin. Alam ko namin, Lord, na tutulungan mo po kami ng Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, minister your people tonight. Hindi mo kami lalabas sa lugar nito na hindi po kami nakapag-surrender sa iyo. Hindi po kami nagamot sa aming mga puso na anuman yung mga unforgiveness, self-righteousness. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na ma-surrender ang lahat ng ito. Lalo na po yung fear ng pakbang sa mga pinapagawa ko, Panginoon, Lord God. Na nasa harapan na namin, Panginoon, hindi pa namin kayang ibuka yung aming mga bibig. Yung aming pamilya na gusto namin i-win, pero hindi namin kayang ibuka ang aming bibig, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord God, Jesus. Tulungan niyo po kami na ma-share din po namin ang magandang balita sa kanilang mga buhay na hindi lamang po sa amin na nakikip kami, Lord Jesus, yung salvation. Gusto rin po na kami, Lord God, na may share po sa mga katrabaho namin, pero nakapangunahin po kami ng takot, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord Jesus. Na minsan, mas gustuhin pa namin na pagmumulong na lang. Mas gustuhin pa namin na sa amin lang. Ngayon na namin may share yung kaputihan mo, Lord. Lord, tulungan mo nga po kami, Lord Jesus. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord. Sa lugar ng mga pamilya, Lord. Ayaw po kami
Pagpapayun po ang aming pamilya, Lord Jesus. Kami na magpapagin namin ang aming pamilya, Panginoon Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon Lord God. Pagpapalawalin mo namin, Panginoon Lord God Jesus. Ang mga kaibigan po namin, aming mga katrabaho, Panginoon Lord God. Kasi ito po yung pinapagawa ko sa amin, Lord. To share your word outside, hindi lang ako sa amin nag-i-stay yung salvation na yun. Lord, tulungan kami, Panginoon Lord Jesus. May mga time na ayaw na namin maglingkod dahil sa mga pinapagawa ko po sa amin, Lord Jesus. Because apart from you, Lord, we are totally nothing, pero pinagawa mo pa rin, Panginoon Lord Jesus, na makapag po kami, Panginoon. Pinagawayan mo kami, Panginoon Lord Jesus. Pinaprotektahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. Minister your people tonight, Lord Jesus. Natagpuin mo po ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon Lord Jesus. Na may bigay po nila lang sa iyo, Panginoon, may suko ang lahat sa iyo, Panginoon Lord God. Na kung akala po namin, Lord, hindi po namin kaya, pero yung presensya mo po na nalalahas sa amin. Sinasamahan po kami ng Holy Spirit. Salamat po, Panginoon Lord God, na ginagabayan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon Lord Jesus, na may buka po ang aming mga bibig. Weak soul, Panginoon Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin, sa pagpapaliwala sa iyo, Panginoon Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon Lord God. Minsan nananahan po kami sa aming sariling pangkarunungan, Panginoon Lord Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, na napangunan po kami ng takot. Patawarin sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon Lord Jesus. Thought about you, Karupihan po ng aming puso at isipan, Panginoon Lord Jesus. Panginoon po kami. Patawad po, Panginoon Lord God. Minsan, masinuhuna pa po pa namin, Panginoon Lord God Jesus, yung mga ibang bagay. Na imbis na ikaw po yung unahin namin, Lord. Lalo-lalo na yung pagdidibusyon po namin. Kung saan po namin ikaw matatagpuan. Panginoon, na minsan yung naririnig na namin yung daily mo, pero pinapaniwala ko po namin. Matawad po, Panginoon. every heart. Namin po sa Panginoon, Jesus, yung mga pinapagawa ko po sa amin. All about you. Patawarin po kami, Panginoon, Jesus. Patawarin po kami, Panginoon. Sa mga pagkakasalat namin,
Pagpapala niyo po kami, kami na po namin nagagawa pag pinanargan, yung mga pinapagawa po sa amin. Tuwarin niyo po kami. Sa inyo. Kasi kami kulang pagpapaliwala, Panginoon, Lord Jesus. Knowing about you. Knowing about you. Humingi po po Panginoon Lord Jesus ng paghugas po mo yung banal ng po Panginoon sa mga pagkukulang po namin sa mga nagawa po namin pagkakasala sa iyo. Hallelujah, Lord Jesus. Tuwan po. Tuwan po kami, Lord Jesus. Tuwan po kami, Lord Jesus. Sige po kung may in-effort po yung puso mo na pag-pray po. Pray one another po. Nandito po yung asawa mo. Pag-pray po po, mag-pray po yung dalawa. Jesus. Leaders, pastor po yan. Meron ka pong hinihingi po na gusto mo yung panalangin. Sige po, lapitan niyo po sila. Encourage one another. Magampanan po natin yung ipinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Minister to your people. Touch every heart of your people tonight. Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon. Na may hangla po ang aming mga kaway sa iyong likod, Jesus. Na naman po pagdadaanan po namin, Lord. Sa inyo kaya po kami nakakapit, Lord Jesus. Tulungan din po kami kami, Panginoon, na masurrender po namin ang lahat sa inyo, Lord Jesus. The spirit of unforgiveness, sa aming buhay, the name of Jesus. Spirit of doubt, spirit of fear, spirit of self-righteousness. Lord, we surrender everything to you, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nayan po aming puso sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord Jesus. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, Lord. Na sa bawat araw po, Panginoon, Lord Jesus, na maawitan po, mapasalamatan ka po, Panginoon, Lord, sa iyong kaputihan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord Jesus. Sa mga araw na akala po namin, hindi po namin kaya. But for your Holy Spirit, na nag-reveal sa amin, pinibigyan po niya po kami ng more conviction in our hearts. Magpapaniwala po sa iyo, Panginoon, Lord. Tawagin niyo po ako.
Para niyo po sa mga pagkukulang na kaya ko Panginoon Lord Jesus ay okay lang po sa inyo yun. Hindi pala Panginoon. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako Panginoon Lord Jesus. Tanggalin niyo pa po Panginoon Lord Jesus yung takot pa ng aking puso Panginoon Lord. Nakala ko na surrender ko na lang po sa inyo. Hallelujah, Lord. Tulungan niyo po po, Panginoon, Lord God Jesus. To give you everything, Panginoon, Lord God Jesus. So surrender everything, Panginoon, Lord God. Lalo ng mga espiritu ng takot sa aking puso. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Tuloy po kami humihingi sa inyo, Panginoon Lord Jesus. Pagpapatawad po, Panginoon, sa mga hindi pa namin po napapatawad, Panginoon Lord Jesus. Tawarin niyo po kami. Tawarin mo po kami na papatawadin po namin ang aking sarili, Panginoon, at papatawadin po namin yung mga nagkasala po sa amin. Hallelujah, Lord Jesus. Tawarin niyo po kami, Panginoon, Lord Jesus. Sa mga laro, Panginoon, Lord Jesus, na alam namin isa inyo po, Panginoon, Lord Jesus, ang nagmumula lahat ng yung tinig na yun, Lord. Akala ko namin, Lord Jesus, yung pala is mali pala, Panginoon, Lord, dahil napunta po kami sa mali, Panginoon, Lord Jesus, hindi ko namin napatigan ng mga sa Lord. Kami, Panginoon, Lord Jesus. Sa mga sakit karamdaman na nagagasan po namin na yung pagpapagal po sa amin, Panginoon Lord God. We ask you the healing, Panginoon Lord Jesus. Sa aming puso, isipan, Panginoon Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, nagiging kapatid mo kami, Panginoon Lord Jesus. Okay lang. Hindi pala. Nag-aaway kami ng Lord Jesus sa amin sa puso. Mga ninakaw naging kaaway sa aming buhay, Lord. Forgiveness sa aming puso. Cancel it in the name of Jesus. Spirit of doubt, spirit of fear, we cast it in the name of Jesus. Hindi ka pwedeng manahan sa aming puso, isipan.
In the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Lord Jesus. Ayan, may Panginoon Lord God Jesus. Manatas na yun. Palalahanan mo ka kami, Panginoon Lord God Jesus, hanggang mabuting Diyos. Napakila, Panginoon Lord God Jesus. Hallelujah, Lord God, maraming salamat po, Panginoon Lord God Jesus. Ginagawa mo po sa aming buhay, Panginoon Lord God Jesus. Lord, dalangin ko po, Panginoon Lord God Jesus, sa aming pamilya, Panginoon Lord God. To cover it with your most Panginoon Lord God, nakulang na po. Tignan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon Lord God. Ang pananakapola na anghel, Panginoon, over your most precious blood, Panginoon, at ako na po ang bawat tahanan ng bawat isa, Panginoon Lord God. Panginoon Lord God, ang aking pamilya, Panginoon Lord God. Panginoon, ang pagbabanta ng aking pamilya, Panginoon Lord Jesus. Ay, cancel it. Yung in the name of Jesus. Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Jesus. For your presence, Holy Spirit, thank you for minister your people tonight. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sinamahan niyo kami ngayong gabi. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Hindi po kami nalabas sa lugar ito, Panginoon, Lord God. Hindi po kami dahil hindi po kami nalibay, Panginoon, Lord God, Jesus. Hindi po kami nakapag-surrender sa iyo, Panginoon, Lord God, Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord God, na tinulungan mo kami nag-surrender sa iyo ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord God.
Maraming salamat po, Panginoon. All the glory belongs to you, aming Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon Lord. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon Lord. Ito lamang po aking samantalahin sa madalis sa mga pangyayari ng pangalan namin, Panginoon Diyos. At sa iyo pong bugtong na anak na Jesus at sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ng pinalaya ay magsabi na Amen. That's good. All the time. Goodbye. Got it. It's good. Alam naman po natin yung testimony sa lahat ng panalig sa pagdaan ng panalig pagdaan na sa kailangan sa pagdaan ng bahanan ng bahay ng makikita po natin ang scripture natin si Manuel. Sabi nila, nalinin niyo ng buo ang mga isang pangalan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng bahanan. Subukin ninyo ako dito sa wagin nito kung di saan ang pagkutalo mo ng langit. Ibusa ka mo ang sagaan. Malinaw naman po dyan na sabi na idalhin natin. Sabi, dalhin natin na talagang sinasabi niya. Tayo, ginawa niya, kailangan natin tumulong dito. Kasi siya lang naman din po ang bigay ng gumawa sa atin. Nandito ko naman nagbigay yung isa ng pagpalagin natin. Kung bakit kasi ang nangyayari is puro tayo sa lagi tayong tinatalo. So, ang ano naman po sa offering, marami po tayo pwede yung offer. Tinawag ko lagi yung material natin. Yung nagiging sa atin. Dito po yung magaling natin, yung mga natin po kasi natin ang Pilipinas. Kasi what do you think? Sabi nga po sa Matthew 6:30, seeking first the kingdom of God, His righteousness. And all these things shall be added unto you. Tinuloy po natin sa galing sa earth. Sa lumalaman ng buwas na yaran makikos na. So, pag-consider rin sa araw ito. Amen. So, kung bakit po natin hindi tayo makasunod sa mga panawagan sa ilahan ng Pilipinas, because punta po tayo sa second direction. Matthew 6:21. Yes po yung puso natin. Hindi po natin magbigay ng oras. Sabi nga po doon, diba, kung saan, kaya pang hindi po sumunod, kaya parang natin kasi yung puso natin. Kung ano nagkamali sa'yo, kaya maalis yung buhay na rin sa'yo, yung pag-uwi mo sa kanya ay nadali. Kaya tayo nag-aalala kasi wala rin yung ko dapat ang ating gawin ito. Pagsulikapan natin ito. Bawat kulong po. Sa dami ng problema natin, hindi na tayo nakakasip ng maayos. Gusto muna natin maalalahan sa loob na kayo magdalala. Pero alala pa rin tayo ng alala. Mas natin kaya yan. Ganun po yung nangyayari. Pero sabi nga niyo, God will provide. Amen. Makawakan po natin sila na ating siya, tayo po natin siya. All these things shall be added unto you. Alam niyo na kung ano ang kailangan natin. Pero yung kailangan niya, hindi natin alam.
nahihirapan tayo makakabagol kasi gusto natin yung mga at hindi ko siya pinag-aaral. So, yun po yung sa akin kasi ano man po ang subukan ng mga alala namin, bigay po natin nasa lagi po natin tandaan na yung hinihingi po natin sa kanya, gusto lang knowledge and understanding. Pangawaan natin, intindihin lahat ng bagay na dito sa mundo, sa kanya lang po talaga. Amen. Diba? Wala tayong kakayahan ng problema sa iyo. So, usunod po tayo sa pangangailangan. Kailangan po ng bahay, ng Diyos. Siguro po, hindi naman mo siguro, talaga sigurado mo kasi talagang kung posible. Ang kailangan naman po natin is sumunod. At pagpapalain po tayo. Sabi dyan, sana, hindi ko sana tingkala ng langit at ito sa inyo ang sagana ng pagpapala sa silid. Hindi ka tumakaw. Amen. Yan ang ibigay sa atin. Amen. Gusto natin dahil. Kaya natin pagkakaroon tayo. Amen. Pero kasi gusto talaga natin para sa atin. Amen. Sa kanya, kayamanan natin, pagkakalagan natin. Yan po yung kayamanan na nabibigay po natin sa atin. Babalik natin, no? So, kung tayo ay naniniwala na ang gusto natin ngayon is sa kaya ng Diyos, pwede na po tayo. Amen. Maraming salamat po sa bagay na kita namin natin itong pagbabasagan ng sinakasal. Muli nga po na sa aking mga kaso kapatid. Sa iyong biyaya kami naman maraming salamat po. Stand this time and offering and blessings to our family and the people who are really in Panginoon. Na wala akong makayaan magbabago mga magkais na lang magkainin kami Panginoon. Bigyan mo po sila ng masusunod kain ng mayabas sa buhay. Sa itong masuntuari mong nilalagaan ng mga leaders, Panginoon, ang sampal, Panginoon, ang pagtitong nito, Panginoon. Sa mga kapatid po namin yun, ang nagkapagbigay at nagkapagbigay. Ito namin, Panginoon, nagdarating ang Panginoon. Siksik-tik, umaapo ang mga ilalagay sa mga Panginoon. Panginoon, kayo pala ang mga meron ng pagpapala. Sagana, siksik dito ang mahabang ng blessing Panginoon ang ibigay mo sa. Salamat po, Ama. Bigit man maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po sa iyo. Maraming grasya, maraming salamat po sa iyo. Pagmamahal, maraming salamat po sa hindi namin maintindihan Panginoon. Maraming salamat po. Kailangan po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas, Panginoon. Sa libayan ko maringan ang banal ng Spirit sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po na It's really to bring the person forward. Kailangan ko natin yung mga Ama namin Diyos na mga pamilya sila. Namigawa ng langit at lupa. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, the Almighty Father, Lord Jesus Christ, the Father of the Fatherless and the Ones,
Diyos na magpatawad, Diyos na magmahal. Muli, Panginoon, maraming salamat, Ama. Sa katagumpayan po, Panginoon, ng gawain. Lord God, hindi naman po sa service, O God, pag-gusto po, Panginoon, sa worship service po, Lord God. Maraming salamat, Lord, at hindi po, Lord God, nag-provide po sa Lord God. Dahil po, Lord, dahil po, Panginoon, Lord God, lahat po kami hangin sa Lord God, ay tinanggalingan po kayo sa Lord God, nalalapat na lugar ngayon sa Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga buhay ng bawat isang Jesus, Lord God. Tinawag po kay Sister God, tinawag po kay Sister God, wala ko pa ng service, O God, hanggang kami na service kay Sister God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad, Panginoon, Lord God, sa aming mga kasalanan, O God. Salamat, Lord, sa pagtawag sa amin kay Sister God, at salamat po kay Sister God for the restoration po, kay Sister God. Hindi lamang po, Lord God, sa physical na palakasan, O God, but Lord, spiritual po, Sister God. Maraming salamat, Lord, for your healing power, Sister God, for the provision, Sister God, the grateful, Sister God, and the salvation, Sister God, na pinapalok sa amin, Lord. Salamat po, Ama, hindi po pa rin ang kami po, Panginoon, ay nandito po kayo naman sa iyong gawain, Sister God. Lord God, you are so good, Sister God. Lord, kami, now, Sister God, po, Panginoon, ang unay sa namin sila sa Lord. Presensya mo lang kay Lord. We obey you kay Lord. Pero presensya mo lang kay Lord. Kaya kapag-iwanan kay Lord. Sa presensya mo kay Lord. At sa samantala po namin pagkakahiwalay, Panginoon, dalangin ko lang, Panginoon, ganun pakain natin po, Panginoon God, sa masasakyan na aming pagamitin, Panginoon God, cover us all under your precious blood of Jesus Christ, Lord, sa pagkakas. Naniniwala ka, Lord God, tunay, Lord God, we are protected, Panginoon God, Lord, ikaw po ang aming protector, Panginoon God. Maraming salamat po, Lord, I still displayer, Panginoon, in Jesus, Panginoon, na naman po lang ng gawin ng malaban, Lord God, na hindi po mananaw sa amin, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, Ama, muli po, maraming salamat, Panginoon. You're so good po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ito lamang po, Panginoon, ang aming sagot sa aming Mr. God. Sa gabay po, manalas ko sa Diyos. Ang lahat po ng nalaga, pinihilig at natawag ng Lord ng sa aming lahat. Amen.
word of the Lord tonight. Hallelujah. Kayo ang asin ng sangkatao. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang tapon at apakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking tahanan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanakin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Taas pa natin ang ating mga kamay and receive the benediction that comes from the Lord. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord. May the love and the grace and mercy of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit, you may go with joy, love, and peace. Receive your provision and breakthrough. Receive it by faith in the name of Jesus. Amen. Amen. Sige, kung po tayo. The Lord Praise Church International Ministry, Nuwanja Toha Qatar, hereby present this certificate of completion for having successfully completed the 2 days course for Encounter God Living Batch 25. Given this 27th day of March 2026 at Doha, State of Qatar, in Matthew 28, verse 18 to 20, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And look, I am with you always, even to the end of age. Amen. Signed, Pastor Edward Evelina, PEP Director, Pastor Roland Rodriguez, Head Servant, Nuwanja Sanctuary, Pastor Ana Michelle Cacho, Women's Network, Pastor Sherwin Cacho, Overall Head Servant and Council Director. May we call on Pastor Sherwin, Pastor Ana, Pastor Roland, Lord, and Pastor Leia. Amen. And we call on the leaders, Pastor Romel and Pastor Annette. And we call on Sister Princess and Brother Jason. Their certificate of completion hereby presented to Sister Siren Noguera.